Hello everyone, my name is Rosalinda. I am OFW in Hong Kong. Pero hindi na po ako isang OFW ng Hong Kong dahil po nag-for good na po ako at welcome to my channel at nandito po ako sa Amerika ngayon. Gusto ko lang pong i-share uli yung experience ko 2018 kung paano po ako nag-approve ng US visa bilang isang OFW sa Hong Kong. Kaya gusto ko lang pong i-share uli yung experience ko na nag-apply ako kasi nga po hindi basta-basta pasukin ang Amerika kung wala po tayong katibayan sa pag-a-apply. Pero hindi po lahat na nag-apply ng US visa na na-approve. Marami din po sa inbox na nadi-deny, marami din pong na-approve. Kasi gusto ko lang po i-share uli yung experience ko dahil nga po, meron po akong video dati at natatakpan na po kasi nga matagal na, 2018, 5 years ago. Pero meron po akong ina-upload pero hindi po tungkol sa tourist ng Amerika. Kaya parang natatakpan na yung mga old kong mga videos na pinopost ko dati, kung ano yung mga information ko dati. Kaya ngayon po nagbibigay po ako ng bago dahil nga po mayroon na po akong time ngayon. Dahil welcome to my channel. Kung baguhan lang po kayo sa channel ko, please subscribe to my channel at magkaroon po kayo ng idea. Dahil po ang share ko ngayon tungkol po sa pag-a-apply ko ng US Visa 2018 at paano po ako nag-apply. Kaya gusto ko lang pong i-share yung experience ko bilang isang OFW sa Hong Kong na na-approve po ako for 12 days. Kaya i-share ko na po paano ba talaga yung ginawa ko na na-approve ako at gusto ko po talagang i-share para magkaroon kayo ng idea na hindi po natin kailangan magmamadali ng pag-a-apply. Mas maganda po yung pinaplano muna at gawing kompleto ang mga document. Kasi marami na po kasi ako nasa inbox na nabigyan ko ng information at marami pong naging hindi nagiging successful at nadideny. Kaya gusto ko lang pong i-share yung experience ko. Pag mag-apply po tayo, kailangan nakaplano po ng mabuti. Kagaya ko kasi, nung nag-apply po kasi ako ng 2018, 1 year nakaplano bago po ako sasabak sa interview. Kasi bilang isang long distance kasi sa fiancé ko sa Amerika, halimbawa mag-meet kami ng 1 year tapos pupuntahan ako doon sa Hong Kong. Tapos sabi ng fiancé ko, bakit hindi mo na lang subukan na mag-apply para naman magkaroon ka ng experience na makatravel dito sa Amerika. Kaya nung time na yun, 1 year kong pinaghandaan kasi nga every year na mag-meet kami. Tapos yung sabi niya sa akin na subukan mo na lang. Tapos sabi ko, takot ako mag-apply kasi nga yung elementary graduate ako. Tapos hindi ako masyadong mag-English. Pero natututo naman konti kasi araw-araw kami nag-usap at tinutulungan niya ako pagdating sa English. Pero proud akong ipagmamalaki sa sambayan ng Pilipino na elementary graduate po ang natapos ko sa Pilipinas. Pero hindi po hadlang na hindi tayo ma-approve. Kailangan po talaga na yung nakaplano. Kaya hindi po hadlang na wala kang pinag-aralan dahil po ang pag-a-apply ng US visa ng Amerika bilang isang tourist ay pantay-pantay po. Kahit wala kang pinag-aralan o mayroon kang pinag-aralan, hindi po lahat na-approve. Ganun po. Kaya gusto ko lang pong ipagmamalaki at syempre proud din ako sa sarili ko na na-approve ako. Kaya yung mga sinishare ko kasi yung experience ko na bilang isang OFW na madali lang po talaga na mag-apply. Madali lang po gumawa ng aplikasyon. Basta lang po mag-focus lang po tayo at magtanong sa mga tao na may experience. Huwag po kayong magtatanong sa taong hindi naman naka-experience ng tourist ng Amerika. Kasi mas maganda yung kagaya ko na mayroon akong experience na nagbibigay ako ng tamang information para makakatulong sa kapwa natin. Meron pong nadi-deny, meron pong na-approve sa mga binibigyan ko na mga information. Pero mas maganda po talaga na nakaplano yung mga document natin, nakahanda, yung mga ganun. At saka wag po tayong magmamadali pagdating po sa pag-a-apply ng tourist ng Amerika. Kailangan po pinaghandaan muna at magtanong sa mga taong may experience kagaya ko. Kaya kung nakita mo itong video na to ay swerte ka at magbigyan kita ng tamang information at tamang pag-apply. At dahil nga nandito na ako sa Amerika, welcome to America. Nandito na po ako sa Amerika ngayon. Kaya gusto ko lang pong i-share yung experience ko talaga nung nag-apply po ako. Kung ano ba talaga yung kailangan nung nag-apply ako 2018. Kaya gusto ko lang pong ibalik yung
experience ko, kung ano ba talaga yung mga kailangan ng ano, ng mga document. Kung ano ba talaga ang kailangan natin sa amo, kung ano ba talaga ang kailangan natin sa mag-sponsor sa atin, kung ano ba talaga ang kailangan sa sarili natin. Kaya gusto ko lang pong i-share uli kung ano ba talaga yung experience ko pagdating sa US visa bilang isang domestic helper sa Hong Kong. Pero nag-forget na po ako ngayon. Kaya gusto ko na pong i-share kung ano ba talaga ang mga hawak kong document nung nag-apply ako. Kaya nung nag-apply po ako ay August 30. Nag-apply ako ng DS 160 at nagbayad ako ng August 31 yata yon, mga ganon. Tapos ngayon po, nung nakabayad na po ako, meron pong available na September 4 na interview. Pero hindi ko po pinili yung available na 4 dahil mas pinili ko po yung September 11 dahil birthday ng aking papa. Kaya gusto ko lang pong i-share yung hindi po ibig sabihin na mayroong available na interview, pwede mong piliin. Pero nasa atin po. Kasi ako kasi meron pong available na September 4. Pero mas pinili ko ang September 11 dahil nga po birthday ng aking papa. At gusto ko lang po talagang maganda yung number na pinili ko dahil birthday ng aking papa. Kaya nung nag-apply po ako ay only 12 days lang. Kasi madali lang naman mag-apply ng DS. Pag makabayad ka na, madali. Tapos pag merong available, madali na rin. Kaya nung time na yun na wala pang COVID, madali lang po talaga na mag-apply. Kaya nung nag-apply lang po ako ay 12 days lang. Kaya I'm so lucky dahil nga 12 days lang. Tapos visa approved. Kaya gusto ko lang pong pag-uusapan dahil nga visa approve ako. Ano yung mga hawak kong document nung nag-apply ako ng US visa bilang isang kunyang sa Hong Kong. Kaya gusto ko lang pong i-share yung hawak kong document na nag-apply ako tungkol po sa aking sponsor, sa fiancé ko. Meron po akong hawak sa fiancé ko ng passport, ID, tax return, bank statement, pero ni isa walang hiningi during interview. Tapos po, ang hawak ko, meron po akong wait na a minute. Okay, sorry. Tapos ang hawak ko, meron po akong na bank statement, property, at saka bank statement, property, yun lang, dalawa. Yung strong tie ko, bank statement at saka property. Tapos, tungkol po sa aking trabaho, meron po akong 5 contract sa Hong Kong. Ibig sabihin, running to 10 years na po ako nagtatrabaho. At doon po sa document ng aking amo, ay binigyan po ako ni amo na copy passport. I am lucky kasi sabi ng amo ko, hindi lahat ng helper ay binibigyan ng Hong Kong copy para sa katulong pagdating sa mga information dahil personal po nila yan. Pero I am lucky kasi binigay ng amo ko at saka yung Hong Kong ID at saka yung payslip ko, yung every salary nagsasign ako. Tapos yung permission letter na ina-allowed akong mag-travel ng US. So ibig sabihin, nilagay ni amo doon kung kailan ako aalis, kung kailan ako babalik. Yun po ang hawak kong document. Kaya pagdating po sa interview, gusto ko lang pong i-share kung ano ba talaga yung interview ko na napakadali lang po talaga. Thank you, Lord. Kaya gusto ko pong i-share yung interview ko na talagang one-on-one, mag-focus ka talaga. Pero thanks God at hindi ako hindi ako kinabahan at relax lang ako kasi sa fiancé ko pa lang araw-araw na akong in-interview na mas higit pa sa officer. Kasi in-interview ako para kahit papaano mahasa yung English ko dahil nga ang sabi ko ay grade 6 po ang natapos ko. Pero hindi po hadlang kung ano yung natapos mo kahit professional ka o hindi po nasa mataas ang standard mo pagdating po sa pag-apply ng tourist visa. Dahil po ang pag-apply ng
tourist visa ay pantay-pantay po tayo. Nakadepende po talaga sa atin kung ano ba talaga ang hawak natin at saka sa background natin. Kaya pag-uusapan na po natin ang aking interview ng one-on-one interview sa US Embassy, Hong Kong. Okay, pag-uusapan na po natin pero hindi po ako kinabahan at relax lang po ako. Kaya yung nandoon na po ako sa loob ng immigration, ito na pala yun. Nag-fingerprint. Nag-fingerprint at pagkatapos ng fingerprint, ito na pala yung may mga window doon kaya hindi ko first time nga, di ba? Tapos may mga window, tapos yun nga passport ang unang kukunin na hingiin. Tapos, maaga po kasi ang interview ko, 10:15. Pero, pinasok na po ako ng lady guard doon sa loob ng 9 o'clock. Kaya, nung nandun na po ako sa loob, around 9 o'clock, ay maaga pa po. Pero, sila po ang masusunod kahit yung time mo kasi ay 10:15 yung time ko. Pero kung mayroon pong available, maaga po silang nagpapapasok. Kaya yung experience ko, 10:15 yung interview ko, 9 o'clock in-interview na ako at visa approve. Kaya yung interview ko, pag-uusapan po natin ay napakadali lang po talaga yung interview ko. Kaya yung experience ko na interview ay napakadali lang po. Thank you Lord dun sa nag-interview sa akin. Pero hindi po talaga ako kinabahan. Kaya ang tanong lang sa akin, o Rosalinda, what is the purpose why you want to go to the USA? Sabi ko, I want to celebrate Thanksgiving and see the family. Dahil nakita ko na si fiancé ko, yung pamilya niya hindi pa nakita. Which place are you planning to stay? Sabi ko, Wisconsin, sir. How many days you stay in the US? Sabi ko, 32 days, sir. You work? Ay, hindi pa. Okay. Nung sinabi ng officer, which place are you planning to stay? Wisconsin, sir. Tapos, how many days? Sabi ko, 32 days, sir. Tapos, ang next pala, your boyfriend is American? Yes, sir. Tapos, ang kasunod noon, you work for one employer? Yes, sir. Do you have permission to your employer? Ay, hindi pa pala. Mas nauna pa pala yung, sorry. Mas nauna yung ano, yung, do you work for one employer? Yes, sir. Tapos, tinatanong ako kung how many years you work. Sabi ko, 9 years in 1 month. Kaya, nung tinatanong pala ako, you work for one employer. Yes, sir. Mas nauna pala yun. Kaya, ayun, medyo nakalimutan ko na kasi matagal na, sorry. Pero nung kasunod na yon, tapos sabi niya, you work for one employer? Yes, sir. Tapos yun, hinihingi sa akin ng officer, do you have a original contract since 2009? Dahil nga nag-work ako ng 9 years in 1 month sa isang amo. Gusto po nila na proof kung totoo ba talaga yung nilagay ko sa DS-160 na nag-work ako one employer since 2009 na wala po akong previous amo. Kaya gusto ko lang pong i-share yung pagkatapos na po na nakita yung na original contract ko since 2009. Tapos ang una pala, sorry nakalimutan ko na naman. Ang una po yung sabi ng officer, do you have permission to your employer? Yes, sir. Nung hinalungkat po yung permission ng amo, nakita na yung ID ng amo, passport ng amo, at permission ng amo. Yung kasunod po, yung do you have original contract for working in Hong Kong? Sabi ko, yes sir. Pinakita ko agad yung original contract ko yung contract ko sa Hong Kong. So ibig sabihin doon nakikita din na nag-work talaga ako, na isa yung signature ng amo ko at saka doon sa permission na binigay ng amo ko. Tapos pagkatapos noon, ang sabi niya sa akin, okay, your passport delivery within 5 days. Pero wala pang 2 days na approve, na receive ko na. Kaya ganun lang po kasimple na approve na pala ako. Tapos yun nga, ang
Tapos yun nga, na na importante talaga kung ano yung nilagay natin doon sa DS-160 ay dapat po mag-focus po tayo. Huwag po tayong kabahan kung ano yung mga nilagay natin. Doon po ang tinatanong ng officer during interview. Kaya hindi po pwedeng oo tayo doon sa nilagay natin at iba yung sinagot natin doon sa during interview natin. Kailangan po magtugma yung nilalagay natin na application at saka dun sa interview kasi nga nakatingin sila sa application natin. Kaya gusto ko lang pong i-share yung experience ko. Kaya ganun lang po pala talaga kasimple. Kaya gusto ko lang pong i-share uli yung interview ko kasi kanina putol-putol. Kaya i-share ko lang uli yung tuloy-tuloy na talaga kasi nga yung kanina parang nalilito-lito ako. Kasi nga siyempre parang matagal na yan, 5 years na kasing nakalipas, kaya yung share ko lang uli yung talagang as in sunod-sunod yung pagka-interview ng officer sa akin. Kaya ang sabi sa akin, "O Rosalinda, why do you want to go to the USA?" Tapos sabi ko, "I want to see my boyfriend family, sir, and celebration for Thanksgiving. Which place are you planning to stay?" "Wisconsin, sir." "How many days you stay in the US?" "32 days, sir." "Your boyfriend is American?" "Yes, sir." "How long do you work in Hong Kong?" 9 years and 1 month, sir." "Do you work for one employer?" "Yes, sir." "Do you have contract since 2009?" Sabi ko, "Yes, sir." Pinakita ko agad. Tapos, "Do you have permission to your employer?" "Yes, sir." Pinakita ko din agad. Tapos, ang sabi niya sa akin, ayun, visa approved and congratulations. Ganun lang po kasimple. Kaya, thanks God. At nandito na po ako pala sa Amerika at welcome to my channel again. At sana po, mayroon kayong matutunan sa video na to at more information sa susunod kong upload. Bye!